Pasensya na po kayo ha, kung hindi maganda yung aking background, pero para sa akin okay na ito kasi kalikasan, ang ating nasa likod, ang liwaliwanag. Anyway, pag-usapan po natin itong gagawin ng Senado. At mukhang yan ang mangyayari kasi meron ng order ang liderato ng Senado na maghanda na ang lahat ng mga staff ng mga senador dahil sa June 2 ang trial against Vice President Sara Duterte. Pero naging negatibo po ang reaksyon hindi lang po sa mga mamamayang Pilipino, pati po sa mga prosecutor, mga congressman inilagay na prosecutor, 11 yan Hindi nila matanggap at hindi daw tama na abutin sa susunod na kongreso ang trial dahil napakahaba pa nga niya ng panahon para gawin ito ngayon. Okay? So, hindi nila matanggap itong diskarte ni Senate President Escudero na sila po ay walang gagawin dahil nakareses ngayon. Naniniwala ang mga abogado sa loob at labas ng ating pamahalaan kasama na ang mga prosecutor na dapat ngayon na. Huwag after election, huwag na sa next Congress. Yung composition ng Kongreso at Senado ngayon bilang mga prosecutor at senador judges hanggang June 30, yan ang dapat mag-handle ng trial. At naniniwala pa rin, katulad ni Congressman Zamora, isa sa mga prosecutor na nag-react sa isong ito at panindigan pa rin ngayon ang kailangan. Iba ang paniniwala ng Senado tungkol dito. Kaya sabi niya, dapat yung saligang batas ang masunod at sundin. Eto, pakinggan natin yung paliwanag sa interview ng media sa kanya. That's correct po. Actually, that is the stand of the House of Representatives and all of our lawyers po. Wala naman po nakalagay sa saligang batas or sa Senate rules that there should be a special session. Kailangan special session. The impeachment trial. Ang sinusunod lang na po natin, yung nakalagay nga na trial shall forthwith commence and wala naman pong ibang kahulugan ang forthwith kundi immediately, agad-agad. And for us to act swiftly on the matter. I'm sure po, maski kayo naman, alam nyo that this is not an ordinary trial, this is not ordinary legislative work, kaya po kailangan mabilis ang pagkilos ng mga parties involved. Dahil po, the very essence of an impeachment proceeding is to protect the office that the person impeached or the official impeached is holding. Hindi naman po. So malinaw po yan, hindi pangkaraniwan, hindi ordinary na usapin ito. Pangalawa, sa pinakamataas na posisyon, higit sa lahat, ito pa ho yan. Diba? Hindi naman ho nakakaila. Na yung kasama dun sa article of impeachment ay yung pagmumura at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. By the way, salamat kay Congressman Zamora, isa sa mga prosecutor na siya kung nagsalita dyan. Okay? Kasama yung pagmumura at saka yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng ginawang press conference ni Sara Duterte noong November 23, 2024. Diba? Kaya kinasuhan siya ng inciting to sedition ng NBI sa DOJ. Kasi nakita ng NBI, lihitimo yung video at saka press conference, pinatunayan pa ng mga vlogger at reporter na nag-attend ng press conference na yan doon sa sinasabi niyang meron siyang inutusan na para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Napakabigat po nun na mag-utos ng ganyan yung pangalawang Pangulo. So kaya hindi pangkaraniwang impeachment itong usaping ito. Una, pangalawang Pangulo, pangalawa sa pinakamataas, at yun nga kung kanyang mga banta. Kasi sa ngayon, itinuturing pa rin po ng pamahalaan, mga kaibigan, na active threat. Ibig sabihin, may threat sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Kasi yung inutusan, nasabi rin ni Sara, nag-commit sa kanya, yes ma'am, gagawin daw niya. Okay? Abay, hindi natin alam kung sino yon at ilan yon.
ay ang Pangulo ay biyahe ng biyahe, nangangampanya para sa kanyang kandidato, nagpupunta sa mga probinsya dahil doon sa ayuda at yan yung mga proyekto na ginagawa at marami pang iba. Ang First Lady, ikot din ang ikot. Si Speaker, ganun din. Kakampanya rin yan, so lalantad sa publiko. Pero yung active threat, hindi nawawala. Ngayon mga kaibigan, wag naman sana, ulitin ko, wag naman sana. Paano kung may mangyari sa ating Pangulo? Paano kung yung inutusan ng pangalawang Pangulo para kunin ang buhay ng Pangulo, hindi na makontrol at gawin ito? Magkakagulo ang bansa. Huwag naman sana mawala ang Pangulong Marcos. Magte-take over si Sara. Kasi sa ilalim po ng saligang batas, siya yung number 2. Ano man ang mangyari sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo ang uupo sa ayaw at sa gusto natin dahil yan ang sinasabi ng saligang batas. Kaya yung threat sa Pangulo nandyan. Yung threat sa demokrasya at threat sa mga mamamayang Pilipino nagmamahal kay Pangulong Marcos at sumusuporta sa ating administrasyon ngayon ay may banta na rin. Yung po'y nakakabahala. Ngayon kung June 30, balikan natin yung paninindigan ni Escudero, Senate President, na sa June 30 magsisimula. So 3 buwang mahigit. Ngayon, tapos na itong February. So yung buwan ng March, April, and May, napakadelikado niyan. Ang haba po niyan. Mabuti sana kung nahuli yung inutusan ng pangalawang Pangulo para kunin ang buhay ng Pangulong Marcos. At least, mababawasan yung threat. Pero at large, anon nga, hindi natin alam kung sino yun. Although alam ko, mga kaibigan, mayroong idea ang mga otoridad, ang CIDG at NBI kung sino yan. Pero hindi pwedeng i-reveal kasi pwedeng i-deny yan. Kailangan mahuli muna after makita yung mga ebidensya. At saka kung ilan yun, hindi natin alam. So, huwag kayong matakot. Sinasabi ko lang ang totoo. Until now, habang hindi nagkakaroon ng trial, ang panganib sa buhay ng Pangulo, nandyan pa rin. Habang nandyan si Sara Duterte. Habang nandyan yung inutusan kung sino man. At yun nga yung ulitin ko, yun ang pinakamasaklap. Huwag sana, pag may nangyari sa ating Pangulo, magte-take over automatic ang mga Duterte. Kasi siya yung Vice President. Hindi pwedeng pigilan yan. Nasa saligang batas yun eh. Kaalyado o hindi ang pangalawang Pangulo, siya ang uupo kung halimbawa ang Pangulo ay nagkasakit, hindi na kayang patakwin ng gobyerno, ang Vice President mag-take over. Halimbawa mag-resign sa kung anong dahilan ng Pangulo, mag-take over ang pangalawang Pangulo. Halimbawa mayroong malagim na nangyari sa Pangulo, automatic mag-take over kasi hindi pwedeng vacuum, hindi pwedeng bakante ang posisyon ng Presidente. Yung succession na tinatawag, President, Vice President, Senate President, House Speaker, at Chief Justice, yung top 5. So makikinabang ay yung number 2. Wow! Paano yung threat? Paano yung seguridad? Paano ang demokrasya? Yan po ang nakasalalay dito sa kabagalang paggalaw ng Senado. Kaya tama lang po ang mga lawyer, ng mga eksperto sa batas, ang taong bayan at boses ng mga mamamayan Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Kasama na po ang channel ko ito. MA Pinoy TV at isang channel ko, Mike Abby Opinion, na tumatalakay dito. Maging marunong, mapagmahal, manindigan para sa ating bayan. After all, lahat tayo Pilipino. Mga ibabaw ang katarungan, mga ibabaw ang batas. Huwag sana ang pangsariling kapakanan. Although ramdam natin, ganyan ang galaw ng iba. Please like and share ng ating video.